Agaw eksena ang batang babaeng ito nang bigla na lang tumayo sa ibabaw ng aircon sa labas ng ikatlong palapag ng gusali sa New York City. Ang susunod na eksena talagang makapigil hininga. Bigla na lang tumalo ng bata. Buti na lang at to the rescue isang lalaking tiyempong nasa baba lamang ng building. Sa pool naman sa CCTV camera ang pagsemplang ng babaeng nakasakay sa wheelchair sa isang stasyon ng tren sa Boston, Massachusetts. Not once, but twice siyang rumolyo patalikod. Pati ang tumulong na lalaki natalisod din. Ligtas naman ang biktima at nakalakad palabas ng istasyon. Ang maaksyong balita, umpisa na! Partner, mga kapatid, simula So whether or not masugutin. Janitor ng PhilPost sa Pasay nagpuslit ng package at isinilid sa sako ng basura. Huling-huli sa CCTV. Suspect kumanta na, 3 pang empleyado raw kasabwat niya. Nagpapanggap na empleyado ng Professional Regulation Commission o PRC. Nagmamagic daw ng resulta ng nursing board exam kapalit ng 80,000 piso. Huli naman sa entrapment operation. Police Quezon City na sinibak sa pwesto matapos manong harangan ang convoy ni Pinoy kahapon. May dati na raw kaso. Posible pang makasuhan ngayon ng kriminal dahil sa mga paglabag sa batas trapiko. Sa part 2 ng Aksyon Exclusive, napatalsik na si Chief Justice Renato Corona. Ano kayang mensahe para kay Pinoy? Isa pang exclusive, tatay ni Dennis Rodman na si Philander, handa na raw makita ang anak sa PLDT All-Star Basketball Challenge mamayang gabi. I just want to see Dennis to clear this thing. He's my son. That I did not abandon him. NBA legend, wala raw sama ng loob naman sa kanyang ama. I don't hate the guy that brought me into this world. I don't hate him. Senadora Miriam Santiago nangako pepreno na raw sa mga maanghang na mga salita niya. China, nagtatayo na nga ba ng lokal na pamahalaan sa Spratlys? Sa showbiz aksyon, pambato ng Pilipinas sa Miss World na si Queenie Rayman naantala ang biyahe dahil over daw ang bigat ng bagahe. Papasa ka ba? At mga bagong programa sa Kapatid Network, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Araw po ng Miyerkules sa 18 ng Hulyo 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Quosim. Partner, mga kapatid, bistado sa video ang modus operandi ng isang janitor sa tanggapan ng Philippine Post sa Pasay. Isinasabay kasi niya sa kanyang paglilinis ang pagpupuslit ng mga ipinapadalang package. Arestado na ang suspect Erwin at 3 pang empleyado ng PhilPost ang ikinanta niyang kasabwat daw niya. Ikwento mo, Mon Gualvez. Sa kuwang ito ng CCTV ng PhilPost sa Pasay, makikita ang isang janitor na pabalik-balik sa kinilalagyan ng mga package. Maya-maya pa, pasimple niyang isinilid ang isang package sa sakong lalagyan ng basura. Saka naglakad palabas. Dahil sa bidyong ito, nadampot ang suspect na si Rolando Magudayaw na 4 na taon nang naninilbihan sa PhilPost. Nakuha sa kanyang package na galing Japan. Naglalaman ito ng tsokolate at 12,000 yen o mahigit 6,000 piso. Aminado si Magudayaw, Abril pa siya nagpupuslit ng mga package. Nagdibit ako minsan. Siyempre, kung sabihan ka na dito, gawa ka ng ganito, hindi bibigyan naman ako kahit konti. Pero depensa niya, napag-utusan lang siya. May 3 rin umano siyang kasabwat. Gusto ko yung nag-uusap sa amin, gusto ko makulong din siya, makulong. Para prepares po kami magdurusa sa ginawa namin. Ayon sa PhilPost, 20 package na nawala sa kanila simula Enero ngayong taon. Dito sa processing area ng Express Mail naganap ang nakawan. Dahil mas abala ang security na ini-inspeksyon ng mga package, hindi na namamonitor ang mga janitor na naglalabas-masok dito. Dahil dito, mas paigtingin na seguridad lalo na sa processing area. I-reorient yung mga security personnel sa atin doon para maghigpit doon sa paglalabas ng labas-pasok. Tumangging humarap sa kamera mga empleyado na kasabwat umano ni Magudayaw. Pero pinasinungalingan nila ang alegasyon ng sospek. Posible naman makulong si Magudayaw ng 6 hanggang 12 taon sa kasong qualified theft. Mon Gualvez, News 5.
Sa ibang balita naman, sa kagustuhan ng isang ginang na masigurong papasa siya sa nursing board exam, ang kanyang pamangkin. Nagbayad siya ng 80,000 pesos sa lalaking nagpakilala raw na empleyado ng Professional Regulation Commission o PRC. Pero ang ending, napeke sila. Timbog naman ang suspect sa Maynila. Michelle Mediana, ikwento mo. Panay ang palag ng sospek na si Franklin Tanhutco na arestuhin ng mga operatiba ng NBI sa Recto, Maynila kahapon. Inireklamo si Tanhutco dahil sa pagpapanggap daw na empleyado ng Professional Regulation Commission o PRC para makapambiktima ng nursing graduates. Nangako raw ang sospek na sigurado ng papasa sa nursing board exam ang pamangkin ng complainant na si Rose kapalit ng 80,000 piso. Ipapakilala daw sa akin ang pangalan ay Boyet, nagtatrabaho sa PRC. O di pinasok ko ngayon yung pangalan ng pamangkin ko na nursing graduate din. 2 times na nag-exam, hindi siya nakapasa. June 2010, nag-exam ang pamangkin ni Rose pero nang lumabas ang resulta noong September 2010, wala ang pangalan ng kanyang pamangkin. Dito na raw sila pumunta sa PRC at natuklasang napeke sila. Pinakita ko ang picture niya. Sabi ko kung kilala nila yung taong ito, ay nanay, wala akong kakilalang ganito. Wala kaming tauhan na ganito. Giit ng sospek, wala naman siyang ipinangako sa biktima. Kung ano man, ibabalik ko na lang yun para wala nang usapan. Pero desidido si Rose na kasuhan ng estafa ang sospek. Paalala naman ng PRC, huwag makipagtransaksyon sa mga fixer para hindi maloko bukod sa pandaraya rin daw ito. Michelle Mediana, News 5. Hindi na raw magugulat si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona kung ibabandera ang pagkakasibak sa kanya sa State of the Nation address ni Pangulong Aquino sa Lunes. May mensahe pa nga ang dating punong mahistrado para kay Pinoy. Narito po ang huling bahagi ng aming eksklusibong report. Isang oras kada araw ang inilalaan ni dating Chief Justice Renato Corona sa pagsusulat ng kanyang talambuhay. Nandun na raw siya sa bahagi ng kwento ng kanyang naramdaman noong panahon ng paglilitis. Isang bagay na hirap daw siyang sulatin. You cannot describe it with words, you know. Even, and that goes for all emotions of a human being, especially pain. Guilty as charged. Sa botong 23, dapat talsik sa pagiging Chief Justice si Corona dahil sa di niya pagdedeklara ng Statement of Assets and Liabilities. Nang balikan namin ang pinagdaanan niya at ng kanyang pamilya, hindi na itago ni Corona ang kanyang saloobin. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi yung wala kaming tulog, hindi ka makakain. Isama na natin siguro yung dalamhati, luha, at sakit ng loob kung bakit ginagawa sa iyo yung ganon. Wala ka namang bumbuhay mo, wala ka naman alam na winalangya mo. So, mahirap i-describe actually in words. No? I would not wish this even on my own enemies. Sabi ni Corona, hindi na raw masusurpresa kung mababanggit na naman siya ni Pinoy sa State of the Nation address sa Lunes. Siguro masaya siya pag inaatake niya ako. Nanalo na sila. Ako naman nakadapa na, patuloy pa akong sinisipa. Isa na lang masasabi ko dyan God bless them na lang. Sa susunod na mga araw, magtatalaga na si Pinoy ng bagong punong maestrado. May payo si Corona sa mga nominado. Alam mo, pag marami nakikinig, isang pagkakamali mo could be blown out of proportion. So ganun din, mas lalo na siguro ngayon, na live interview on television. Sa huli, may mensahe rin si Corona para sa sambayan ng Pilipino. Ihihirang ng may kapal na ako'y maglingkod muli sa bayan sa ibang kapasidad. Siguro, hindi na siguro sa judikatura. Nandito pa rin naman ako. Cheryl Cosim, News 5. Susunod sa aksyon, pulis na nasibak dahil sa pagharang umano sa convoy ni Pinoy kahapon. May dati na palang kaso at naharap din sa patong-patong na asunto. At sa Action Exclusive, ama ni NBA legend Dennis Rodman handa raw makipagkita sa anak. Matuloy kaya ang reunion?